ito ay nais kong ihatid sa inyo ang salita ng Diyos mula doon sa ating teksto, Titus, Kabanata 3, talata 4-8. At babasahin ko sa inyo sa Tagalog while you are watching in English version yan sa SB. Ngunit ang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang hapag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagdugas sa atin upang tayo panganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masagana itinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus Cristo upang tayo ay gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang magandang loob at tayo maging tagapagmana na inaasahan natin buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ng aral na ito, kaya ang nais tulog at ang ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang nilang sarili sa paggawa ng mabuti na siya dapat at kapakipagminabang sa mga tao. Magpalain po ng Diyos ang pagbabasa sa kanyang mga salita. Tayo manalangin ang maraming Diyos na sa langit. Salamat po muli sa pagkakataon ito kami ay nagpupuli, sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa ibinigay mo sa aming mga salita mo ng umaga na aming marinig. Palain mo ito at gawin itong kabuhayan sa aming Espiritu. Hinihin po namin ang iyong gabay at pagtuturo sa amin, Banal na Espiritu. Ikaw po ang magsalita sa amin, ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan upang aming maunawaan ang iyong mga salita ng iyong umaga. Pagpalain mo kaming lahat, ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay tungkol sa hindi nagmamaling na pag-ibig ng Diyos o the unfailing love of God. I think marami ng mga pagkakataon siguro na naging bahagi ito ng sermon na naririnig ninyo. Subalit alam mo ba na every time na ating maririnig ang salita ng Diyos, meron ito mga panibagong mga pagpapahayag sa atin, mga panibagong mensahe sa atin na nagdadagdag at nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual na buhay. Sa wikang Griego o ang salitang pag-ibig ay agape. Pakislide next. Na nagpapahiwatig ng hindi makasariling pagtingin sa kapakanan ng iba. That's the meaning of the agape love. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinalayas ng Diyos ang sangkatauhan sa kanilang pagdalunod, kundi umilos ng Diyos upang iligtas sila. Kanina yung kanta natin, sabi doon, ikaw ang unang umibig sa amin. Sabi yung kanta natin kanina, diba? Ang Diyos ang unang nagmahal sa amin. And that's true. Kasi kahit kailan, hindi natin kaya mahalin ang Diyos. Kasi kahit yung nakikita ka natin, hindi natin kaya mahalin eh. Diba? So the unfailing love of God is that God loves us dahil tayo ay kanyang mga anak. Tulad ito ng di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos na ipinakita doon sa cross. Kanyang inialay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo bilang pagpapatunay. Kaya ang kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig ay nakakarating sa sangkatauhan. So makikita natin na yung proof o yung katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung pagbibigay niya ng daan na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkakita. Ito yung hindi kaya natin gawin kasi yung alam natin na kapag nasaktan lang kaya siya ay sinaktan ng iba, ay tayo nagagalit. How much more kaya yung ialay? So kayo yung pagpapakita ng Diyos.
ng kanyang pagmamahal sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin, ang siyang mayroong pinakamataas na antas ng pag-ibig na kaya ibigay sa tao o sa kanyang dinikta. So ngayon, ang standard ng Diyos pagdating sa pag-ibig, kaya nga unfailing, hindi magmamaliw. Ating ngayong pag-aralan yung mga katangian na hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. So, qualities of the unfailing love of God. Ang una, sabi ng verse 4 sa ating teksto, verse 4 and 5, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon o walang masumali. The unfailing God o the unfailing love of God is unconditional. Walang kondisyon, walang anumang requirements para tayo ibigin niya. Alam niyo, kahit kailan, ang tao ay hindi kaya umibig na katulad ng pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin. At ang tao, kailanman ay hindi makakaranas ng pag-ibig kung patay ang Espiritu. Kaya makikita natin, bakit hindi nararamdaman ng sanlibutan o ng mga hindi nananampalataya yung pag-ibig ng Diyos? Kasi po, patay ang Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kaunawaan sa ating laman, sa ating katawan, physical, upang maramdaman natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos. So ang mundo, ang sanlibutan, ay hindi kailanman makakaranas ng totoong pagmamahal na nagmumula sa Diyos kung hindi binuhay ng Diyos yung kanilang Espiritu. So ganyan tayo muna, di ba? Kilala natin ng Diyos, pero yung pamamaraan ng pagkilala natin o ng ating pagsamba sa Diyos ay hindi katulad ng ating ngayon ginagawa. Hindi katulad ngayon ng ating nararanasan sapagkat nararamdaman natin, nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kondisyon. Inibig tayo ng Diyos, sabi ko sa ating teksto, kahit hindi tayo kaibig-ibig. Kaya nung binuhay ng Diyos yung Espiritu natin, binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong kapanganakan. Doon nagsimula yung karanasan natin doon sa pag-ibig ng Diyos. At yan ay nararanasan natin sa bawat araw, mga kapatid. Sa bawat araw. Yung ating Bible study kanina tungkol doon sa pera. Hindi na naging pamantayan sa atin yung pera pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Wala na pagkakaiba yung walang pera kung sa may pera na maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Pari-pari yung natin nararamdaman yun. Hindi na naging sukatan yung pera. Kasi sa mundo, ang sukatan pera. Diba? Yun ang nagpapatakbo sa buhay ng tao na hindi mananampalataya. Pera. Kaya nga napakagandang maintindihan natin dahil yung pagmamahal ng Diyos ay naramdaman natin, naranasan natin, nakita natin, and therefore, yung contentment, yung pagiging kontento sa buhay ay naranasan natin. Naranasan natin yun, yung contentment. Pero sa mundo, sa sanlibutan, hindi nila kayang maranasan yan. Bakit? Kasi, ang papantayan ng mundo, kapag marami ng pera, ikaw yung bida. Ikaw yung may kapangyarihan, ikaw yung may influensya. And that's the world. Ulit yung mundo. Kaya makita natin mga kapatid, nung tayo ay pinili ng Diyos, sabi na ba ito, inilipat tayo, iniseparate tayo doon sa pamantayan ng mundo. So dapat natin makita po yung mga kapatid. Dapat natin maintindihan, when God chooses us, He separates us from the world. Inihiwalay na tayo doon sa pamantayan ng mundo. Kaya iba na yung standard natin
Hindi na natin standard na kailangan magkaroon tayo ng maraming yaman, ng maraming posisyon, ng maraming pera. Hindi na natin kailangan maging famous, maging kanya, maging makapangyarihan, para lang maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. So napakahalaga at talagang makikita natin yung hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. So ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ay ang katibayan ng walang kondisyon o walang pasubali ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga tao ay kaaway ng Diyos sa gayong kalagayan. Ang pagkatuot o galit sa mga tao ay maalis kung ang pakikipagsundo ay maganap. So makita ninyo yung transformation ng ginawa ng Diyos. Tayo mga pinili ng Diyos ay binigyan niya ng isang kalagayan na maghihiwalay doon sa kalagayan ng mundo, ng nasa mundo. Yun yung ginawa pamamaraan ng Diyos. Kasi tayo, before, nung hindi pa tayo pinili ng Diyos, kasama tayo sa kanyang kaaway. Dahil lahat ng tao na patay ang Espiritu, it's automatic kaaway ng Diyos yan. Bakit? Hindi talaga yan binibigyan ng panahon at ng pagkakataon ng Diyos. At hindi niya ipaparanas yung pag-ibig niya doon sa mga tao na hindi na nanampalataya sa kanya. Doon sa mga hindi binuhay ang Espiritu. Kung saan ginawa ng Diyos na mangyari ito sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak ni Jesus Kristo dahil sa kagalingan doon. So makita niyo yung ang bottom line, noong pagpapakita ng Diyos na pagmamahala, yung grace, yung kagandahan loob, yung biyaya. Yun yung naging sumatan ng Diyos. Grace talaga, hindi na na-required ang tao, hindi tayo na-required. Para tayo ay tumugol at para makamit natin yung pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon na ibigay ang Diyos. Kaya nga wala tayong pinigil malaki mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin ay libre,